Alam niyo mga kababayan, dapat itong taong ito, si Boy Lighter aka Kuya Park, dapat po ito'y kinukulong na. Total naman sinabi niya dito sa kanyang pagwawala or pagsisigaw-sigaw sa kanilang rally na gusto naman daw po niya makulong. Talaga namang sobra po yung kanyang kagaguhan or kawalang hiyaan dito. Sobrang mang insulto, manlait at puro namang kalokohan ang sinisigaw. Pakinggan po natin mga kababayan. At sabihin niyo sa akin kung masisisi niyo ba ako kung sinasabihan ko na siya na para namang gago tsaka walang hiya. Pakinggan niyo po. Handa na ba kayo? May lighter na bang lahat? Para sa candle lighting, baka mamaya masupina naman ako. No? Paglabas ko sa CIDG, tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalan ka ng supina? Sabi ko dun sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasupina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin na ako kung di ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya alam na siya yung dahilan kung bakit pinasupina. Ngayon, kaya tayo narito dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, bobo di ina mo, bobo at gago si Claire Castro. Saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo niyang bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano na yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mamayang listahan. Hindi rin niya alam. Gago ang mga kanyang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya nangangampan niya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon na upo ang bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba? Baka kaya niya, kagaya natin siya na... Noong sona niya, ano ang sabi ng bangag nating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Binangga ng barko? Oo, nabaliw ka lang nung sinabi mo yon. Pangalawang sona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangag itong Pangulo natin. Pinatubigan nyo tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resolbahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule, buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buwang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Chaldico, Martin Romualdez, BBM, ang lahat pa na nasa administrasyon ito, utak hipon! Bakit? Alam mo kung bakit sinabi utak hipon? Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Tama! Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Tama! Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate,
may aso, may pusa, pumunta kayo rito, dalhin nyo pati tain ng pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, ng mga bangag. No? Huwag na daw tayo mag-alala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron din araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-down kasi itibagi sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Pagkapangit, tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno nito. Sabi ng Tercas, bobo ni Gago, yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para dyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa'yo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kaya niya ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lubog na sa bahang Pilipinas. Ano ka, San Miguel? Sa ang daming pwede mong pagkunan ng advice, patay pa na tatay mong magnanako rin. No? Ano kayo, si San Miguel? Na pag nagkalistro, si San Miguel ang panalo. Pag ginanon mo, sinong panalo? Si Satanas. Hindi na daw sumusunod sa schedule ang Bagyo. Kumukuha pa siya ng advice sa tatay niya. Puro palpak ang plano niya. Dapat, Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Ama! Sinusuka ka ng Pilipino. Ama! Mas nauna pa akong pinadala ng supina kaysa kay Martin Romualdez. Alam niyo ba? Yung September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, handa na ang supina. Kaya tayo nagtipon-tipon dito para wakasan at ipanawagan kung meron pang natitirang kapal ng mukha. Yang Pangulo na yan, marapat lamang na bumaba na siya sa pwesto sapagkat ayaw na at sawa na ang Pilipino sa kanya. Magpuporilis ka na, Bongbong Marcos, wala ka pa rin nagawa. Wala ko napapalagay. Wala ka pa rin napapatunayan sa ating bansa. Ayan, magla-live din sa page. Kaya sabi ko sa CIDC, maubusan kayo ng papel, kakasupina nyo sa akin. Kahit isang truck pa ang dali nyo supina, kahit nasa loob ako ng kulungan, magsisigaw-sigaw ako dyan. Sabi nung pulis sa akin, Sir, ba't mo gustong makulong? Kasi nagpahuli ako, ayaw ko huliin. Sabi ko, Sir, gusto kong makulong. Bakit? Kasi sabi ko doon sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo na problema ang kakainin mo, hindi ka na magre-rentang iigaan mo. Pakakainin ka nila doon. Meron ka pang higahan. Sabi nung pulis, sa lahat ng tao, ikaw lang ang ibang prinsipyo. Gusto mong makulong dahil uupo ko lang. Sabi ko, oh sir, pagod na ako sa labas eh. Di ba? Ayun mga kababayan, kayo na pong humusga. Napakayabang. Nangahamon pa po, sinasabi niya gusto daw po niyang makulong. Sobrang kahambugan po ng taong ito. At yung mga pinagsasabi niya dito, inaccurate, hindi po makatotohanan, malayo po sa katotohanan. Mapagmukha lang, negatibo at masama ang administrasyon ni PBBM, sinabi niya yung mga sinabi niya. Napaka-inaccurate naman, hindi totoo. Tapos karamihan pa kalokohan at mapang-insulto. Pati si FL, paglalakad ni FL, ininsulto. Lahat na lang ng salitang ginamit niya para insultuhin si PBBM, ginamit na po niya.
Lahat panggagago lang at pangiinsulto. At puro pagpapatawa lamang ang ginawa niya dito. Yan ba yung pinaglalaban nyo? Paano kayo suseryosohin ng mga tao? Paano kayo susuportahan ng mga tao? Puro kalokohan, puro kawalang hiyaan, pangiinsulto at masama ang pinakikita nyo. Saan yung rally? Yan ang cause nyo? Yan yung movement nyo? Hindi ko gets, bakit tuwan-tuwa ang mga DDS na ito sa ganyang uri ng public speaking? Na puro, talagang hindi ko po kakayaning umattend ng ganyang uri ng rally, mga kababayan. Ang pinaglalaban nyo, sabi nyo, anti-corruption kayo. Pero bakit puro panlalait ang narinig namin? Paano kayo paniniwalaan? Ganyan ba yung gusto nyo lagi sa mga public speaking nyo? Tingnan nyo, kukunti na lamang ang dumadalo ng rally nyo kasi nakakaumay. Hindi gusto yung mga naririnig sa mga pagsigaw-sigaw nyo sa rally nyo. Sa bagay, akala nyo kasi, bumebenta pa yung ganyang style, yung ganyang paandar noong 2016. Hanggang 2022 siguro, bumenta yan. Kasi ganyan ang style ni Duterte, ganyan yung paandar niya. Pinapalakpakan, sumisigaw yung mga tao na entertain. Pero ngayon, dahil marami nang nabulgar at namulat na yung mga tao at nakakarinig na ng paliwanag na hindi tama yan, pangiinsulto, panlalait, pangutya, kalokohan, inaccurate at paninira lamang ang sinasabi, hindi makatotohanan ng mga binabatong bintang, hindi na uubra yan kasi may mga tao nang nagpapaliwanag at yung mga tao nakakarinig na ng tama at totoo at maayos na paliwanag. Kaya hindi na uubra yung ganyang style nyo. Maaring sa ilang pirasong DDS uubra yan. Pero tignan nyo naman, paunti kayo ng paunti. Tapos na yung ganyang style. Nagsawa na yung mga tao na umay na. Yan yung style ni Duterte. But look at him now. Nasaan siya ngayon? At nasaan kayo ngayon? Kaya puro kamalasan at karma dinadanas nyo eh. Dahil puro ganyan yung style nyo. Nakakaumay na kayo. Kaya tignan nyo, walang naniniwala sa inyo. Kay Kiko Barsaga, may naniwala ba? Parang sobrang confident kayo noon. Nung bago mag-October 12, bago kayo mag-People Power Rally. Confident na confident kayo na matitake over, na makukuha nyo yung power, makukuha nyo yung gobyerno, mapapaalis nyo si PBBM. Pero anong nangyari? Nagmukha kayong katawa-tawa. Nagsiuwian kayong walang dignidad dahil wala kayong napala. Dahil ganyan ang style nyo. May humihiga pa sa kalsada. Ang yayabang, meow pa. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang style nyo, hindi nyo binabago. Paano kayo papaniwalaan ng mga tao? Puro kayo pangiinsulto, puro panlalait, pangungutya, kagaguhan, kalokohan, at mga inaccurate at malayo sa katotohanang bintang at akusasyon. So good luck sa inyo. Araw-araw kayong magagaganyan nang wala kayong napapala hanggang 2028. Pambihira. Alam mo kung ako yung sa CADG na hinahamon nito, sinasabi niya, gusto daw niya magpakulong. Kung ako yun, ikinulong ko na yan. Sa totoo lang, napakayabang, napakahambog mga kababayan. Kayo na lang po ang humusga sa mga pinagagagawa nila. Talagang siguro gulo lang ang gusto nyo. Wala kayong gustong marating na maganda pa sa bansa. Gusto nyo lang ma-divide tayo, magkagulo, at nang maiupo nyo ang mga gusto nyong iupo, si Sara Duterte. Yun lamang po ang nakikita ko dyan mga kababayan. Kayo, anong nakikita nyo? Anong sa tingin nyo yung pinagagawa nila? At anong magiging nila dyan? Okay lang naman kasi na mag-rally. Basta anti-corruption. At hindi puro kabastusan at kawalang hiyaan ng mga pinagsasabi nyo. At hindi kasinungalingan. Hindi yung malayo sa katotohanan. Dapat walang ganun. Yun lang mga kababayan, gusto ko lamang po sa inyong ibahagi, lantad sa inyo kung anong estilo namang ito, kung anong paandar namang ito na hindi po natin dapat tinutularan. Maraming pong salamat sa panonood.